Minsan, hindi mo na kailangan pang magsalita. Kapag tama na ang pagkatao mo, sila na mismo ang lalapit sa'yo. Alam mo ba kung bakit may mga lalaki na kahit hindi gwapo, kahit hindi mayaman, kahit walang mamahaling kotse o branded na damit, parang magnet sa mga babae? Hindi sila nagmamakaawa, hindi sila nanliligaw ng parang desperado, hindi sila nagpapaawa sa social media, pero kapag pumasok sila sa kwarto, may kung anong enerhiya na pumapalibot sa kanila na hindi mo kayang ipaliwanag. At alam mo ang nakakatawa? Karamihan sa mga lalaking ito tahimik lang, hindi maingay, hindi nagpapapansin, hindi nagpo-post ng mga gym selfie araw-araw o nagfe-flex ng pera. Pero ang mga babae, sila na mismo ang nag-e-effort na mapansin ng mga lalaking ito. Siguro naiisip mo ngayon, ano ba ang meron sa kanila? Ano ang sikreto nila? Bakit sila ang pinipili? At siguro naisip mo rin, bakit ako na nagbibigay ng lahat na nagmamahal ng totoo na handang mag-adjust sa lahat hindi man lang napapansin? Masakit, alam ko. Pero ang sagot sa tanong na yan ay hindi makikita sa mga dating tips na nasa YouTube o sa mga how to riz tutorials na hindi naman nakakatulong. Ang sagot ay nasa filosofiya na mahigit 2,000 taon nang nagtuturo sa mga lalaki kung paano maging uri ng tao na natural na nakakaakit, hindi dahil sa panlilinlang, kundi dahil sa tunay na pagkatao. Stoicism. Oo, tama ang narinig mo. Ang mga sinaunang Stoic philosopher na sina Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca ay matagal nang nagturo ng mga katangian na hanggang ngayon, ayon sa sikolohiya at sa totoong buhay, ay ang pinakanakakaakit na katangian ng isang lalaki. At sa video na ito, hindi lang basta katangian ang ipapakita ko sa'yo. Ipapaliwanag ko sa'yo kung bakit gumagana ang bawat isa, kung paano mo ito madidevelop sa sarili mo, at kung paano ito magbabago hindi lang ng love life mo, kundi ng buong buhay mo. Kaya kung ikaw ay isang lalaking pagod ng maging nice guy, na hindi napapansin, pagod ng maghintay ng chance, pagod ng maging pangalawang option, itong video na ito ay para sa'yo. Manatili ka hanggang dulo. Dahil ang mga susunod na salita ay maaaring magbago ng buong perspektibo mo sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging attractive bilang isang lalaki. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Narito ang masakit na katotohanan na kailangan mong marinig. Karamihan sa mga lalaki ngayon ay hindi nakakaakit. Hindi dahil sa itsura nila. Hindi dahil sa laki ng sahod nila. Hindi dahil sa height o sa katawan nila, kundi dahil sa kung paano sila nagpapakita sa mundo. Pag-isipan mo ito. Kilala mo ba ang lalaking laging nagpapaawa, ang laging nagrereklamo sa social media, ang laging nag-iiyak kapag ni-reject siya, ang laging naghahabol ng babae na malinaw namang ayaw sa kanya, o kaya kilala mo ang lalaking walang direksyon sa buhay, walang passion, walang motibasyon, gising, trabaho, uwi, laro, tulog, ulit-ulit, walang growth, walang ambisyon, tapos magtataka kung bakit walang babae na naaakit sa kanya, o ang pinakamalala, kilala mo ang lalaking inaasa ang kaligayahan niya sa babae. Kapag may girlfriend, masaya. Kapag wala, parang kawawa. Parang hindi kumpleto ang buhay kapag walang kasama. Kaya naghahabol. Kaya nagmamakaawa. Kaya nawawalan ng dignidad. Ito ang problema, kapatid. Hindi naman dahil masama kang tao. Hindi naman dahil hindi ka deserve ng pagmamahal. Ang problema ay hindi mo pa natutunan ang mga katangiang nagpapakilos sa totoong atraksyon. Tingnan mo si Marco. Isa siyang ordinaryong lalaki. 28 years old. Empleyado sa isang maliit na kumpanya sa Makati. Hindi gwapo sa tradisyonal na pananaw. Hindi matangkad. Hindi maputi. Average na average. Pero ang problema ni Marco hindi ang itsura niya. Ang problema niya ay kung paano siya nagdadala ng sarili niya. Kapag may babaeng nagustuhan, agad siyang nagbabago. Naging sunod-sunuran, naging people pleaser, naging sobrang available. 24/7, nandyan siya. Chat agad, reply agad. Kahit abusuhin na siya, okay lang. Kahit puro siya ang nag-a-adjust, okay lang. Basta mapasaya niya ang babae. At alam mo kung ano ang nangyayari tuwing ganito si Marco?
Nawawalan ng interes ang babae. Iniiwasan siya. Nireject siya. At ang ending? Iyak si Marco sa kwarto niya, nagtatanong sa sarili. Bakit ganito lagi? Bakit lahat ng ginagawa ko kulang pa rin? Hindi ba pamilyar? Hindi ba parang nakikilala mo ang sarili mo? Dahil ang katotohanan ay, karamihan sa atin ay ganito rin. Tinuruan tayo ng lipunan na para maging attractive sa babae, kailangan mong magbigay ng lahat. Kailangan mong maging nice. Kailangan mong ipakita na willing kang magsakripisyo ng lahat para sa kanya. Pero ang hindi sinabi sa atin ng lipunan ay ito. Ang pagiging walang sariling pagkatao, ang pagiging walang backbone, ang pagiging desperado para sa validasyon ng iba ay hindi attractive. Kailanman hindi naging attractive. At kailanman hindi magiging attractive. Ang mga Stoic philosopher ay matagal na itong alam. Si Epictetus, isang dating alipin na naging isa sa pinakadakilang philosopher sa kasaysayan, ay nagsabi, hindi tayo nababalisa sa mga bagay mismo, kundi sa ating pananaw tungkol sa mga bagay na iyon. Ano ang ibig sabihin nito sa konteksto ng atraksyon? Simple lang. Hindi ang sitwasyon mo ang nagdidikta kung gaano ka ka-attractive. Ang pananaw mo sa sarili mo, ang paraan ng pagdadala mo ng sarili mo, ang relasyon mo sa sarili mong pagkatao, iyan ang nagdidikta ng lahat. At iyan ang pinakamalaking problema ng karamihan sa mga lalaki ngayon. Wala silang malinaw na relasyon sa sarili nila. Hindi nila kilala ang sarili nila. Hindi nila alam kung ano ang gusto nila. Hindi nila alam kung saan sila papunta. Kaya naghahanap sila ng babae na magbibigay ng lahat ng sagot na hindi nila makita sa sarili nila. At iyan kapatid ang reseta ng pagiging hindi nakakaakit. Pero teka, hindi pa tayo tapos. Kailangan mong marinig kung gaano kalalim ang problemang ito. Dahil hindi lang ito tungkol sa pag-attract ng babae. Ito ay tungkol sa buong pagkatao mo bilang lalaki. Balikan natin si Marco. Pagkatapos niyang ma-reject ng pangatlong babae sa loob ng 1 taon, may nangyari sa kanya na mas malala pa sa rejection. Nagsimula siyang mawalan ng tiwala sa sarili niya. Nagsimula siyang maniwala na may mali sa kanya, na hindi siya sapat, na hindi siya karapat-dapat na mahalin, na may depekto siya na hindi na maayos pa. At alam mo kung saan ito nagdala sa kanya? Nagsimula siyang maging bitter. Nagsimula siyang magalit sa mga babae. Nagsimula siyang magsabi ng mga bagay tulad ng, lahat naman ng babae ganyan eh. Puro sila sa gwapo at mayaman. Hindi nila appreciate ang mabuting lalaki. Pamilyar ba? Naririnig mo ba ito sa mga kaibigan mo? O baka sa sarili mo? Ito ang tinatawag ng mga Stoic na ang pinakamasamang uri ng pagdurusa. Ang pagdurusang nanggagaling sa maling paniniwala. Hindi si Marco ang na-reject. Ang na-reject ay ang bersyon niya na hindi tunay. Ang bersyon na sunod-sunuran, desperado, walang sarili. Pero dahil hindi niya alam ang pagkakaiba, inakala niyang ang buong pagkatao niya ang tinanggihan. At kapag nangyari iyon, kapag naniniwala ka na ang buong pagkatao mo ang hindi sapat, nagsisimulang mabuhay ka sa alinman sa dalawang mapanganib na paraan. Una, naging doormat ka. Tinatanggap mo ang kahit anong itreat sa'yo. Kahit disrespect, kahit pang-aabuso emosyonal, kahit cheating. Dahil sa isip mo, buti na lang may kumuha pa sa akin. Hindi na ako maarte pa. Pangalawa, naging toxic ka. Naging manipulative, naging kontrolado. Dahil sa takot mong mawala ang babae, ginagawa mo ang lahat para kontrolin siya. Chine-checka ng phone. Inaaway kapag may kausap na ibang lalaki. Ginagawang maliit para hindi umalis. Pareho itong mga produkto ng iisang ugat na problema. Hindi mo kilala ang sarili mo at hindi mo mahal ang sarili mo. Si Seneca, isa pang dakilang Stoic philosopher, ay nagsabi na ang pinakamahabang paglalakbay ng tao ay ang paglalakbay pabalik sa sarili niya at iyon ang hindi ginagawa ng karamihan sa mga lalaki. Sa halip na bumalik sa sarili, naghahanap sila ng babae na magiging sagot sa lahat ng kakulangan na nararamdaman nila. At ang nangyayari? Nagiging mabigat sila. Nagiging draining. Nagiging ang uri ng lalaki na kahit gaano kaganda ang simula ng relasyon, unti-unting nagiging nakakapagod kasama. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Naalala mo ba ang huling pagkakataon na may nakilala kang babae at sinubukan mong maging perfect para sa kanya? Binago mo ang personality mo. Binago mo ang mga hilig mo. Pati ang musika na pinapakinggan mo. Binago mo para lang magustuhan ka niya?
At pagkatapos ng hindi gumana nagalit ka, nasaktan ka, at sinisi mo siya o sinisi mo ang sarili mo. Pero ang katotohanan, wala kang dapat sisihin kundi ang maling sistema ng paniniwala na sinusundan mo. Ang maling pananaw na para maging worthy ng pagmamahal, kailangan mong maging iba kaysa sa kung sino ka talaga. Ang mga Stoic ay may salita para dito, prosoche. Ibig sabihin, mapagmatyag na atensyon sa sarili. Ang kakayahang makita ang sarili mong mga thought patterns, emosyon, at aksyon ng malinaw at walang pagtatago. At kapag nagawa mo ito, kapag tumingin ka sa salamin at tinanggap mo ang totoo mong sarili, hindi ang bersyon na sinusubukan mong ipakita sa mundo, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago, hindi lang sa love life, sa buong buhay mo. Ngayon, handa ka na ba? Dahil dito napapasok ang mga mismong katangian na itinuro ng Stoic philosophy. Ang mga katangiang ito ay hindi lang attractive sa mga babae. Ang mga ito ay mga katangian ng isang lalaking tunay na makapangyarihan sa buhay niya. At hindi ito mga trick o technique. Hindi ito mga pick-up lines or manipulation tactics. Ito ay mga katangiang kailangan mong i-develop sa sarili mo, paunti-unti, araw-araw, habang buhay. Simulan natin. Katangian numero 1. Emotional self-mastery. Ito ang pundasyon ng lahat. Ang kakayahang kontrolin ang sarili mong emosyon, hindi ang pagpigil ng emosyon, kundi ang pagiging master ng sarili mong reaksyon. Si Marcus Aurelius, emperador ng Roma at isa sa pinakamakapangyarihang tao sa kasaysayan, ay nagsulat sa kanyang journal. Mayroon kang kapangyarihan sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayari sa labas. Maunawaan mo ito at matatagpuan mo ang lakas. Ano ang ibig sabihin nito sa konteksto ng atraksyon? Isipin mo ang dalawang lalaki sa parehong sitwasyon. Pareho silang nireject ng babae na gusto nila. Ang unang lalaki si Marco sa dati niyang bersyon. Bumagsak ang mundo. Hindi makatulog. Hindi makakain. Nagdrama sa social media. Nagdrunk text sa babae ng hating gabi. Nagmakaawa. Nagpaawa. Ang pangalawang lalaki, nasaktan din siya, tao rin siya. Pero pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, huminga siya ng malalim at sinabi sa sarili niya, "Masakit ito, pero hindi ito ang katapusan ng mundo ko. Hindi ko kontrolado ang nararamdaman niya. Kontrolado ko lang ang ginagawa ko pagkatapos nito." At kinabukasan, bumalik siya sa routine niya. Nag-gym, nag-aral, nagtrabaho ng maayos. Hindi niya binitawan ang buhay niya dahil lang sa isang rejection. Sino sa dalawang lalaking ito ang mas nakakaakit? Hindi na kailangang sagutin pa, hindi ba? Ang emotional self-mastery ay hindi pagiging robot o pagiging malamig. Ito ay ang kakayahang maramdaman ang sakit ng hindi nagpapaalipin dito. Ang kakayahang malungkot ng hindi nagpapabagsak. Ang kakayahang magalit ng hindi nagiging mapanira. At ang katangiang ito ayon sa mga pag-aaral sa psikolohiya ay isa sa pinaka-nakakaakit na katangian ng isang lalaki. Dahil ang babae sa subconscious level ay naghahanap ng lalaking kaya niyang panindigan ang sarili niya kahit sa gitna ng bagyo. Hindi dahil gusto nilang walang emosyon ng lalaki, kundi dahil gusto nila ng lalaking hindi mababasag ng buhay. Paano mo ito madidevelop? Magsimula ka sa maliit na bagay. Sa susunod na may mangyaring nakakainis sa'yo, sa trabaho, sa daan, sa bahay, bago ka mag-react, huminto ka muna ng 3 segundo. Huminga ka ng malalim at tanungin mo ang sarili mo. Ano ang pinakamaayos na paraan na maaari kong harapin ito? 3 segundo lang yon. Pero ang 3 segundong yon ang pagkakaiba ng lalaking kontrolado ng emosyon at lalaking kontrolado ng emosyon niya. Katangian numero 2, ang lakas ng sariling direksyon. Narito ang pangalawang katangian na sobrang nakakaakit, ang pagkakaroon ng sariling direksyon sa buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman. Hindi tungkol sa pagiging CEO o negosyante. Ito ay tungkol sa pagiging lalaking may alam kung saan siya papunta at aktibong naglalakad patungo roon. Si Seneca ay nagsabi na walang hangin ang paborable sa barko na hindi alam kung saan ang pupuntahan nito. Isipin mo iyon. Kung wala kang direksyon, walang layunin, walang misyon sa buhay, ikaw ay parang barkong nagpapalutang-lutang sa dagat. At walang babae, walang sino mang tao ang a-attract sa isang barkong walang patutunguhan, pero ang lalaking may misyon, ang lalaking gumigising sa umaga na may layunin, ang lalaking masigasig sa trabaho niya, sa craft niya, sa pangarap niya,
May magnetismo yun na hindi mo maaaring pekein. Balik tayo kay Marco. Pagkatapos ng lahat ng rejection at sakit, may isang araw na napagdesisyonan ni Marco na mag-iba ng approach. Hindi sa paghahanap ng babae, kundi sa paghahanap ng sarili niya. Nagsimula siyang magtanong sa sarili niya ng mahihirap na tanong. Kung wala akong girlfriend sa susunod na 5 taon, magiging masaya pa rin ba ako sa buhay ko? Ano ang gusto ko talagang gawin sa buhay ko? Ano ang passion ko? Ano ang legacy na gusto kong iwan? At sa unang pagkakataon sa buhay niya, nagsimula siyang gumawa ng mga bagay para sa sarili niya. Hindi para mapansin ng babae. Bumalik siya sa pag-aaral. Nagsimulang mag-aral ng financial literacy. Nagsimulang mag-save. Nagsimulang mag-exercise, hindi para magka-abs na ipapakita sa Instagram, kundi para maging malakas at malusog. Nagsimulang magbasa ng mga libro tungkol sa filosofiya, sa negosyo, sa personal development. At dito nangyari ang nakakatuwang bagay. Nang hindi na siya naghahanap, nang hindi na siya desperado, nang hindi na siya nagpapaawa, biglang may mga babae na nagsimulang mapansin siya, hindi dahil sa nagbago ang itsura niya, kundi dahil nagbago ang enerhiya niya. May direksyon na siya, may layunin, may apoy sa mata niya na walang kinalaman sa babae. At ang apoy na iyon ang pinakanakakaakit na bagay na mayroon ang isang lalaki. Ang practical na hakbang dito ay simple pero mahirap. Umupo ka ngayong gabi at isulat mo ang 3 bagay na gusto mong ma-achieve sa susunod na 1 taon na walang kinalaman sa relasyon. 3 personal na layunin. Tapos gumawa ka ng plano at simulan mong sundin ang planong iyon bukas ng umaga. Hindi kailangan ng grand gesture, kailangan lang ng direksyon. Katangian numero 3, ang dignidad ng katahimikan. May kasabihan na ang mga mababaw na ilog ay maingay, pero ang malalim na dagat ay tahimik. Ito ang isa sa mga pinaka-powerful na katangian na itinuro ng Stoicism, ang kakayahang manahimik kapag hindi kailangan magsalita. Sa mundong puno ng ingay, puno ng nagmamakaawa ng atensyon, puno ng nagpo-post ng bawat segundo ng buhay nila sa social media, ang lalaking marunong manahimik ay namumukod tangi. Hindi ito tungkol sa pagiging antisocial o pagiging tahimik dahil sa takot. Ito ay tungkol sa pagiging selective sa mga salita mo, pagiging intentional sa mga sinasabi mo, pagiging lalaking kapag nagsalita may bigat ang bawat salita. Si Epictetus ay nagturo na mayroon tayong 2 tainga at 1 bibig para sa isang dahilan, para makinig tayo ng doble kaysa sa sinasabi natin. Sa konteksto ng atraksyon, ang lalaking laging nagsasalita, laging nagkukwento tungkol sa sarili niya, laging nagpapa-impress ay nagiging nakakapagod. Pero ang lalaking tahimik, nakikinig, nagmamasid, at nagsasalita lang kapag may saysay ang sasabihin, may misteryo siyang daladala, may lalim, may gravitas. Hindi ito acting. Hindi ito pagpe-pretend na tahimik ka para magmukhang mysterious. Ito ay tungkol sa pag-develop ng tunay na internal na kapayapaan na nagpapakita sa panlabas na pagkatao mo. Paano mo ito gagawin? Sa susunod na social gathering na mapupuntahan mo, subukan mo itong exercise. Sa halip na maging ikaw ang pinakamaingay sa grupo, piliin mong makinig muna. Pagmasdan mo ang mga tao, pakinggan mo ang kwento nila. At kapag nagsalita ka, siguraduhin ang sinasabi mo ay may substansya. Hindi filler, hindi para lang may masabi, kundi dahil may totoong halaga ang gusto mong sabihin. Mapapansin mo na kapag ginawa mo ito, biglang nagiging mas interesado ang mga tao sa'yo. Dahil sa mundo ng ingay, ang katahimikang may kumpiyansa ay parang musika. Katangian numero 4. Ang pagiging hindi kontrolado ng opinyon ng iba. Ito ay malapit sa puso ng Stoic philosophy. Ang konsepto ng amor fati at ang pagtanggap na hindi mo kontrolado, ang iniisip ng ibang tao tungkol sa'yo. Si Marcus Aurelius, kahit emperador siya ng buong Roma, ay nagsulat ng ganito. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa'yo. Ang mahalaga ay kung ano ang alam mong totoo tungkol sa sarili mo. Isipin mo kung gaano ka-powerful ang lalaking hindi apektado ng chismis, hindi apektado ng panlalait, hindi apektado kapag may nangaaway sa kanya sa online, hindi desperado para sa likes at validation. Sa atraksyon, ito ang tinatawag na unshakable frame. Ang lalaking may sariling paninindigan na hindi nababago ng peer pressure, ng opinyon ng masa o ng pang-aasar ng iba. Hindi siya bastos o mayabang, pero hindi rin siya nagpapayukod sa takot na hindi magustuhan. Isang halimbawa, isipin mong nasa isang grupo ka ng mga kaibigan at may nag-insult sa'yo. Ginawan ka ng joke na medyo nakakasakit. Ang lalaking kontrolado ng opinyon ng iba ay magagalit, magdadrama, magre-retaliate,
o kaya tahimik na masaktan at dadalahin niya iyon buong gabi. Ang lalaking stoic, titingnan niya ang nang-insulto, tatawa siya kung nakakatawa naman talaga, at mag-move on. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niya na ang reaksyon niya ay mas mahalaga kaysa sa sinabi ng ibang tao. Pinipili niyang hindi magbigay ng kapangyarihan sa mga salita ng iba. Ang babaeng nakakita sa ganitong lalaki, ang babaeng nakakita na hindi siya natataranta, hindi siya nababagabag, hindi siya nababasag ng mga salita, ay mararamdaman ang isang malalim na respeto at atraksyon dahil sa mundo na puno ng mga lalaking desperado para sa approval. Ang lalaking hindi nangangailangan ng approval ng iba ay parang bato sa gitna ng unos, matatag, hindi natitinag, nakakaakit. Katangian numero 5, ang kapasidad para sa disiplina. Narito ang isa pang malaking bahagi ng Stoic philosophy na direktang konektado sa atraksyon, disiplina. Hindi ang disiplinang mapagparusa, kundi ang disiplinang nagmumula sa sarili. Ang kakayahang gawin ang mahirap na bagay kahit ayaw mo. Ang kakayahang pumili ng tama kaysa sa madali. Ang kakayahang sabihing hindi sa instant gratification para sa isang mas malaking layunin. Si Epictetus ay nagsabi na ang tunay na kalayaan ay hindi ang paggawa ng gusto mo, kundi ang paggawa ng nararapat. At sa konteksto ng atraksyon, ang self-discipline ay nagpapakita sa maraming paraan. Nakikita ito sa katawan mo. Hindi sa pagiging bodybuilder, kundi sa katotohanang inaasikaso mo ang sarili mo. May respeto ka sa sarili mong katawan. Nakikita ito sa paraan ng pamumuhay mo. Malinis ang kwarto mo. Organisado ang buhay mo. May routine ka. May sistema ka. Nakikita ito sa mga desisyon mo. Hindi ka nagpapadala sa tukso. Hindi ka nagpapadala sa peer pressure. Kung sinabi mong magsisave ka ng pera, nagsisave ka ng pera. Kung sinabi mong hindi ka iinom ngayong gabi, hindi ka iinom. Ito ang uri ng lalaki na kapag tiningnan ng babae, nararamdaman niya na ito ay isang lalaking may hawak sa buhay niya. Hindi siya pabaya. Hindi siya irresponsable. Hindi siya ang uri ng lalaking kailangan mong alagaan na parang bata. At para sa mga babae, yun ay sobrang nakakaakit. Dahil ang self-discipline ay hindi lang tungkol sa pagpipigil. Ito ay tungkol sa respeto sa sarili. At ang lalaking may respeto sa sarili ay ang lalaking kaya ring magbigay ng respeto sa iba. Para kay Marco, nagsimula ito sa maliliit na bagay. Nilinis niya ang kwarto niya. Gumawa siya ng schedule. Sumunod siya sa schedule na yon. Nag-meal prep siya. Nagtipid siya. At unti-unti, habang nakikita niya ang mga resulta ng sarili niyang disiplina, lumaki ang kumpiyansa niya. Hindi dahil sa external validation, kundi dahil sa internal, na katotohanan na kaya niyang tuparin ang pangako niya sa sarili niya. At iyon, kapatid, ang pinakamatinding kumpiyansa na maaari mong taglayin. Ang kumpiyansang nagmumula sa patunay na kayang-kaya mong gawin ang mahirap na bagay. Katangian numero 6. Ang pagiging mapagbigay ng walang kapalit. Narito ang katangiang madalas na hindi naiintindihan. Karamihan sa mga lalaki ay nagbibigay para sa isang dahilan, para makuha ang gusto nila. Nagbibigay sila ng regalo para magustuhan sila. Nagbibigay sila ng oras para utangin sila. Nagbibigay sila ng atensyon para may kapalit na atensyon. Ito ay hindi tunay na pagbibigay. Ito ay negosasyon na nakabalot sa kabutihan. Ang stoic na pagbibigay ay ibang-iba. Si Seneca ay nagsulat ng malawak tungkol sa tunay na henerosidad. Ang tunay na pagbibigay ayon sa kanya ay ang pagbibigay na walang inaasahang kapalit, walang strings attached, walang hidden agenda. Nagbibigay ka dahil iyon ang tama, hindi dahil may gusto kang makuha. At sa konteksto ng atraksyon, ang pagkakaibang ito ay napakalaki. Ang lalaking nagbibigay ng regalo sa babae, tapos nagagalit kapag hindi siya sinukli ng pagmamahal, iyon ay hindi generous, iyon ay transactional. At nararamdaman ng babae iyon. Kahit hindi niya masabi, nararamdaman niya na ang bawat regalo ay may presyo, ang bawat mabuting gawa ay may kasamang utang na loob. Pero ang lalaking nagbibigay dahil genuinely nais niyang magbigay, ang lalaking tumutulong dahil ganun siya bilang tao, hindi dahil may hidden motive, ang lalaking kapag nagbigay ng oras, atensyon o tulong, ay walang scoreboard na binabantayan sa isip niya, iyon ang lalaking tunay na nakakaakit. Dahil hindi siya nagbibigay para makakuha, nagbibigay siya dahil umaapaw ang pagkatao niya. At ito ang konektado sa lahat ng nauna ng katangian. Kapag may emotional mastery ka, kapag may direksyon ka sa buhay, kapag may inner peace ka, kapag hindi ka desperado para sa validation, ang natural mong estado ay abundance. At mula sa abundance, natural ang tunay na pagbibigay. Hindi mo na kailangang pilitin. Hindi mo na kailangang pekein. Natural lang itong lalabas dahil hindi ka na nagbibigay mula sa kakulangan.
Nagbibigay ka mula sa kasaganaan. Katangian numero 7. Ang pagkakaroon ng mga prinsipyo at paninindigan. Ang huling katangian ay maaring ang pinaka-important sa lahat. Ang pagiging lalaking may prinsipyo sa mundong puno ng mga lalaking nagbabago ng opinyon depende sa kung sino ang kausap nila. Ang lalaking may matibay na paninindigan ay bihira at ang mga bihirang bagay ay palaging nakakaakit. Si Marcus Aurelius ay namuhay ayon sa isang simpleng prinsipyo. Gawin ang tama kahit mahirap, kahit walang nakatingin, kahit walang papuri. Ang lalaking may prinsipyo ay hindi nagsisinungaling kahit mas madaling magsinungaling. Hindi nanloloko kahit alam niyang hindi siya mahuhuli. Hindi nag-iiba ng mukha depende sa kung sino ang kaharap niya. Pareho siya sa harap ng boss niya, at sa harap ng kaibigang lalaki at sa harap ng babaeng gusto niya. At ito ang uri ng consistency na sobrang nakakaakit. Dahil ang babae sa subconscious level ay naghahanap ng lalaking mapagkakatiwalaan. At ang pinakamataas na antas ng trust ay hindi nagmumula sa mga pangako o sa mga salita. Nagmumula ito sa nakikita niyang consistency sa pagitan ng sinasabi mo at ginagawa mo. Kapag sinabi mong mahalaga sa iyo ang respeto at nakikita niyang nirespeto mo ang waiter sa restaurant na kinakainan niyo, iyon ay isang malalim na mensahe. Kapag sinabi mong hindi ka nagsisinungaling at sa isang sitwasyon na mas madaling magsinungaling, pinili mong magsabi ng totoo kahit hindi ito pabor sa iyo, iyon ay mas mabigat na anumang regalong mababili ng pera. Kapag sinabi mong lalaki ka ng salita at paulit-ulit niyang nakikita na tinutupad mo ang bawat pangako kahit gaano ito kaliit, nagtatayo ka ng pundasyon ng tiwala na hindi kayang basagin ng kahit anong pagsubok. Para kay Marco, ito ang pinakamahirap na katangian na na-develop niya. Dahil napakaraming pagkakataon na mas madaling maging plastic, mas madaling sumang-ayon na lang, mas madaling mag-pretend na okay lahat. Pero naalala niya ang sinabi ni Epictetus, mas mabuting masaktan sa katotohanan kaysa maaliw sa kasinungalingan, kaya kahit mahirap, pumili siyang maging totoo. Sa sarili niya, sa mga taong nakakasalamuhan niya, at sa mga babaeng dumadating sa buhay niya. At alam mo kung ano ang nangyari? Ang mga tamang tao ay nagsimulang lumapit sa kanya. Hindi lahat, hindi agad, hindi madali. Pero ang mga taong dumating ay ang mga taong tunay na nakakita ng halaga sa kung sino talaga siya. Hindi sa peking bersyon, hindi sa pilit na bersyon, kundi sa tunay na siya. Ngayon, bago tayo magtapos, gusto kong i-summarize ang pinakamalaking leksyon ng lahat ng ito. Ang tunay na atraksyon ay hindi tungkol sa pagpapaakit, hindi tungkol sa mga trick, hindi tungkol sa mga linya, hindi tungkol sa pagmamanipula. Ang tunay na atraksyon ay ang natural na resulta ng pagiging lalaking may substansya. Lalaking may emotional mastery. Lalaking may direksyon. Lalaking marunong manahimik. Lalaking hindi alipin ng opinyon ng iba. Lalaking may disiplina. Lalaking nagbibigay ng walang kapalit. At lalaking may prinsipyo. Hindi ito mangyayari overnight. Hindi ito magic, hindi ito shortcut. Ito ay isang habang buhay na proseso ng pagpapabuti ng sarili. Pero ang magandang balita, ang prosesong ito mismo ay nakakaakit. Hindi mo kailangang maging perfect para maging attractive. Kailangan mo lang maging isang lalaking naglalakad sa tamang direksyon. Isang lalaking lumalaban para sa sarili niyang pagkatao. Isang lalaking hindi tumitigil sa pag-unlad. Dahil ang tunay na atraksyon ay hindi tungkol sa kung sino ka ngayon. Tungkol ito sa kung sino ang patuloy mong pinagsisikapang maging. At yun kapatid ang pinakamagandang katotohanan ng lahat. Hindi mo kailangang maging iba para maging nakakaakit. Kailangan mo lang maging ang pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. At ang Stoic philosophy ay ang mapa na magdadala sa iyo roon. Narinig mo na ang lahat. 7 katangian. 7 prinsipyo mula sa mga sinaunang Stoic philosopher na hanggang ngayon, sa mundong moderno, ay nagpapatunay na ang tunay na atraksyon ay hindi tungkol sa panlabas, kundi sa panloob. Pero ang tanong na ngayon ay simple. Ano ang gagawin mo pagkatapos ng video na ito? Maaari mong sabihin, maganda ang video, inspiring. Tapos bukas, balik sa dating gawi. Balik sa paghahabol. Balik sa pagiging desperado. Balik sa buhay na walang direksyon. O maaari mong piliin ang iba. Maaari mong piliin ngayong gabi na simula ng pagbabago. Hindi bukas. Hindi next week, hindi next year, ngayong gabi. Narito ang challenge ko sa iyo. Sa susunod na 30 araw,
Piliin mo ang isa sa 7 katangiang tinalakay natin at mag-focus ka doon. Kung pinili mo ang emotional self-mastery, sa susunod na 30 araw, sa bawat pagkakataon na nararamdaman mong nag-o-overflow ang emosyon mo, huminto ka muna ng 3 segundo bago mag-react. Gawing habit. Gawing automatic. Kung pinili mo ang direksyon, ngayong gabi isulat mo ang 3 layunin mo para sa susunod na 1 taon. At bukas simulan mong gawin ang unang hakbang. Kung pinili mo ang disiplina, bukas ng umaga, gumising ka ng mas maaga kaysa sa nakasanayan mo. Ayusin mo ang kama mo. Linisin mo ang kwarto mo. Sundin mo ang isang simpleng routine ng 30 araw. Hindi kailangan ng grand gesture, kailangan lang ng isang desisyon, isang hakbang, isang pagpili na sabihin sa sarili mo, ayoko na ng luma, gusto ko ng mas mabuti, at handa akong pagsikapan ito. Si Marco, ang ordinaryong lalaki na nagsimula ng desperado at walang direksyon, ay gumawa ng eksaktong desisyong ito. At sa loob ng 6 na buwan, hindi lang nagbago ang love life niya, nagbago ang buong buhay niya, nagbago ang trabaho niya, nagbago ang relasyon niya sa pamilya niya, nagbago ang tingin niya sa sarili niya. Hindi dahil sa magic, hindi dahil sa swerte, kundi dahil pinili niyang maging ang uri ng lalaki na itinuro ng mga Stoic. Ang uri ng lalaking hindi umaasa sa iba para sa kumpiyansa. Ang uri ng lalaking hindi nagmamakaawa para sa pagmamahal. Ang uri ng lalaking nagtayo ng buhay na sobrang ganda na ang tamang tao ay natural na maaakit. At ikaw rin, kaya mo rin ito. Pero nagsisimula ito sa isang desisyon. Ngayon, hindi bukas. Ngayon, kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like mo ito at mag-subscribe ka na rin sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video. Bawat linggo, dito tayo mag-uusap tungkol sa mga prinsipyo ng Stoicism na magbabago ng buhay mo bilang lalaki. At kung may kaibigan kang lalaki na kailangan marinig ito, i-share mo sa kanya ang video na ito. Dahil minsan, ang isang video, ang isang ideya, ang isang tamang salita sa tamang oras ay maaaring magbago ng direksyon ng buhay ng isang tao. Tandaan mo ito, kapatid. Hindi ka nandito para maghabol ng babae. Nandito ka para maging ang uri ng lalaki na hindi na kailangang maghabol pa. Maging ang bato sa gitna ng unos. Maging ang lalaking may substansya. Maging ang lalaking kapag pumasok sa kwarto, hindi nangangailangan ng atensyon dahil natural na dumadating ito sa kanya. Hindi dahil sa itsura, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkatao. At iyon ang pinakamagandang bersyon ng atraksyon. Ang atraksyong hindi mo pinapakiusapan. Ang atraksyong dumadating dahil nararapat. Hanggang sa susunod na video. Mag-ingat ka, kapatid, at simulan mo na ang pagbabago ngayon. Maraming salamat sa panunood.